Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasyang sumunod kay Jesus. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Ang buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Umawit at magpuri lahat ng kanyang nilikha. Buhay kong taglay sa kanya nagmula. Ang buhay ko ngayon, binago niyang lubos. Kaya't ako'y nagpapasyang sumunod kay Jesus. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Ano man ang iyong kalagayan, ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon.
nasaan ka na? Subalit ng aking naalala ang tapat na pangako mo sa akin na ako'y di iiwan, di pababayaan, magpakailan pa man. Luwalhatiin ka, O Diyos, nakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhatiin ka, O Diyos, nakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyo. Luwalhati ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Luwalhati ka, O Diyos, dakilain ka sa iyong katapatan. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay. Wala kang katulad, walang kapantay sa iyong luwalhatiin ka. Good morning, Jesus! Magandang umaga po, mga kapatid. Good morning! Hi, Nomi Fam. Thank you, Lord. I would say this is a very, very good morning dahil nagkaipon-ipon po. Mahirap po kaming ipunin lahat. Siyempre. Wala ka bang isasabihin na kumusta ang buhay? Dahil sisigaw ako O dun. sige, ikaw. Kumusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ! Ayan. Ito pong grupo na to, kailangan pipigilan. Oo, kasi po pagka nagsama-sama, pero ang maganda po sa 2462467. C7 lang po muna kami. Dalawa daw ang bilang. Apat po kami, apat. Andun yung pang-8. Hi, Brother Arno. Wala po yung Nasa Texas dalawang eh. kasama. Originally, Len. ito po ay C9. But for today, C7 na lang po muna. Ano mga kapatid? Mamaya malalaman nyo po kung bakit naging ganun yun. Ang pasimuno dahilan. po niyan ay si Doc Mo. Yes, siya po Kaya sa Larin. mamaya siyang mag-explain. Pero bagong lahat, ano muna, yung isang lively na bate, bawat isa. Umpisahan natin sa pinaka-payat. Malaki. Pinakamalaki. From Triple XL. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid, Comfy family. At isang magandang umaga talaga dahil laging pagising natin ay talagang unang sasabihin natin ay thank you, Lord, dahil tayo ay buhay, malakas at masigla. Thank you, Lord po. At muli, nakasama ko itong tahimik na grupo na ito. Thank you, Lord po. Yan po si Sister Jill. Ayan. Siyempre, hindi na po na kailangan ng announcement ng susunod. Bati ka na, Doc. Good morning, Jesus. Binabati ko yung tiga-East na lagi ko nakakalimutan. Tsaka yung parents ko sa Comfy, Illinois. Yan, lahat kayo binabati ko. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Ayan, thank you, Lord. At muli magkakasama po tayo. Hindi na po ito praise and worship. Ayan, thank you, Lord. Samahan niyo po kami sa pag-awit sa Panginoon. Hi! I'm back. I'm back pa rin hanggang ngayon. Hello po. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Hello po, Comfy family. I'm back. Dapat, hindi na I'm back.
I'm staying. Mas Amen. maganda. Si Lord na yan. Balik na yan. Hello po, good morning po. Comfy family, hello po. Lalo na kay Mami, Daddy, and kay Kuya. Thank you, Lord po, sa lahat. So, araw-araw nating ipagpasalamat sa Diyos ang mga nakukuha nating blessings. Kahit hindi natin hiningi, binibigay pa rin ni Lord yung mga hindi natin nakikita. So, pagpasalamat natin lahat. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Ganap at kasi siya alive in Christ. Hallelujah! Good morning, Jesus! Hello po. Ayun po, ako po yung anak ng isa sa mga pinakamaingay sa Makati. Hello po, Makati! BFF. Ayun, kilala na po nila. So, good morning po. Amen. Hindi pa pala tayo nagpe-pray. Oo, tayo po'y magpe-pray muna, ha? Lord, maraming salamat po. We consider this, Lord, as a real blessing from you dahil kami pong lahat ay magkakasama, masaya, alive, na magbibigay po ng parangal sa pangalan ninyo. Lord, hinihingi po namin ang inyong presence sa gitna po namin sa umagang ito, kayo ang manguna. And may your name be glorified, Lord, sa lahat po ng mga sharing at awitin naming lahat sa araw na ito. And bless also, Lord, yung mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang mga tahanan. Nawa po, Lord, ay ma-edify ang kanilang pananampalataya through the songs na maririnig po nila sa umagang ito. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Mag-uumpisa po tayo na mga kapatid. Alam nyo, ito pong ito pong grupo na ito ay medyo maingay. Hindi po masyado. Medyo pala medyo. lang. Masyado. Talaga Not pong so- maingay. Not so much Ayoko pong to sabihin na read. nagmana ako sa nanay ko. Pero sa umagang ito, maririnig nyo po na sa kabila po ng mga kaingayan naming lahat, ay bawat isa ay may baon-baon po na mga awitin na minsan kasi parang ang saya-saya natin, no? Pero walang nakakaalam na deep inside, Yes, so- merong something na dinadala ka. May pinagdadaanan. May pinagdadaanan. Siyempre, oo. Yan po, siguro dahil magagaling naman kumanta lahat ng mga nandito, ewan ko lang kung dinadaan sa panalangin, ano, yung mga ganong pagkakataon. Oo. And since ito po ay awit ng pag-ibig, mga kapatid, bawat isa sa amin ay lumaki na actually sa mga awitin ng mami. Amen. Amen. Lahat naman po tayo, pero medyo bata-bata kami kaysa dun sa iba. Kaya, oo. Lalo na si Doc, di ba? Amen. Ano po to si Doc eh? Adamson pa eh. No pressure. Nawawala No kasi ako. pressure. Nawawala kasi ako minsan eh. Alam mo, hindi nyo na po na itatanong, si Doc pala ay naging estudyante ko rin. Ganon, Tari. Dan sa Adamson. Oh. Kasi nung time niya, isa ako sa teacher. Pero siguro, Doc, hindi ka doon sa yung age na ninahandle ko noon, ano. Nagvo-volunteer na kasi ako noon sa children's ministry. Si Oo. Kuya Edgy ang laging... Ang pinaka-head namin noon, Oo, siya ang tama. aking nasa isip parate. Oo, tama. So, matagal na rin si Doc, no? At itong mga awitin po na ito ay nakalakihan na ng yung mga bata ngayon, kagaya ni Bri, ni Elaine, si Jenjen, o si Jill. Hindi ko naman sinasabing may edad na kami ni na Sister Sally. Ni Pwede rin naman, Tari. Ma-wisdom na kami. Wisdom. Ganon. Tama. Yan ang magandang term. Ma-wisdom, no? Tama. Oo. So, umpisa na po natin, mga kapatid. Itong tatawagin ko po na ito ay naging parang kabuti rin. Hindi pa parang Talagang naging kabuti. Oo. Yung minsan nandyan, tapos mawawala. Pati hugis daw naging kabuti. kabuti na rin. Lulubog, lilitaw. Palitaw, oo, palitaw. Pero alam nyo, sa gitna po nung yung paglubog at paglitaw niya, ay may storya. Oo. At meron siyang awitin na, malalaglag ka daw, umurong ka. Nga po. Meron siyang awitin na, nag-minister talaga sa kanya, hindi ba? So, Jill,
Gusto niyo bang marinig ang kanta ni Jill? Yes, sige. Ay, opo. Sige po. Talagang maganda yung kanta niya. Oo. Baka muna pa kayo maiyak sa akin yan. Thank you, Lord po. Actually po, itong kantang napili ko ay hindi po akong pumili, kundi si Lord. Kasi sa totoo po, nung araw na nagbibigay, na pumipili na kami ng mga kanta, wala talagang pumapasok sa isip ko kung ano ba yung kanta na para sa akin. Yung magre-reflect ba sa mga pinagdaanan ko. As in, wala talaga. Tapos nag-pray lang ako. Sabi ko, Lord, ikaw na lang pumili kasi actually, kaya ko naman halos pag-aralan lahat. Pero iba pagka talagang para sa'yo talaga. And then pagdating ko dito, wala talaga akong kanta. Sila Doc, meron na. Lahat sila meron na napili. Ako talaga wala. Dumating po si Ninang Ria, tapos kinuha niya yung booklet ng kanta ng kanta ng mami. Tapos pumipili si Ninang Ria. Tapos lang ako, relax lang ako. Sabi ko, sige, si Ninang Ria na lang pumili. Pero may kanta doon na hindi ko sa kanya sinasabi na nung time na yon talagang meron akong pinagpe-pray kay Lord. At meron din talaga akong pinagdadaanan nung time na yon. Tapos sabi niya, ito Jill, bagay sa'yo to. Tapos sabi ko, hala, binasa ko yung lyrics kasi sabi ko, hindi ko muna papakinggan yung tono, pero yung lyrics muna. So pagkakita ko nung lyrics, sabi ko talagang mahal talaga ako ni Lord. At tuwing nawawala ako sa daanan niya, ay talagang gumagawa siya ng way para makabalik ulit ako doon sa way ni Lord papunta sa Kanya. Talagang, kaya itong kantang to ay first time ko din pong marinig. Hindi siya lagi kong naririnig kasi bihira lang din po makanta ito nung nasa comfy na ako. Pero sobrang ganda talaga ng kanta na to. At thank you Lord dahil ang mami ay biniyayaan ni Lord ng wisdom para makompose tong kanta to. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid. At sana po magustuhan nyo. At syempre po ay gagawin ko to para kay Lord. Lagi kang sumasa aking mood. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang sumasa aking mood. Mahal kita, mahal kita. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamaling magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa'kin ay di nagmamaling magpakailanman. Ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, aking Panginoon. Mahal kita, patnubayan mo ako. Kailangan ko ang patnubayan mo. Kailangan ko ang patnubayan mo. Ayan ang awitin ni Sister Jill. Matanong ko naman kay Sister Jill.
Sabi niya kasi sa awitin niya, minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Sa experience mo, ano ang nagkokos kung bakit hindi mo nasunod ang gusto ni Lord? Siguro, Nangri, yung alam ko naman kung ano yung nais ni Lord, pero mas pinipili ko yung hindi nais ni Lord. Meron kasi maraming beses, pero alam naman ni Lord at hiningi ko naman ng tawad kay Lord na talagang dumarating yung sitwasyon na kahit na alam ko sa puso ko na ito yung gusto ni Lord, talagang nagkamali ako. Nagkamali ako. At yun nga, dun sa kanta na ginawa ng mami, talagang si Lord, kahit na hindi pa ako nagsasabi na, Lord, patawarin mo ako, nilalatag niya sa harapan ko na, anak, pinatawad kita. Amen. At nandito ako lagi. Kaya talagang malaking bagay din talaga na may GMJ tayo everyday. Kasi minsan, akala mo wala nang kumakausap sa'yo. Kasi dumating sa point na ganun tayo, parang, ano ba yan? Wala na. Kasi sa bahay sa amin, wala naman akong kasama. Hindi katulad dito, marami. Tapos pag nag-open ako ng phone, meron dun biglang, hindi ko pinag-pray, pero talagang binibigay sa akin ni Lord yung message na, anak, eto, ganito, anak, nandito ako. Kaya, sobra talagang, minsan nagugulat na lang si Bless. Sabi niya, Mami, ba't umiiyak ka? Nakakayak ba yung GMJ? Sabi ko, wala, trip ko lang umiyak. Pero talagang thank you, Lord, kasi talagang pag yung Comfy family, talagang pangalawang pamilya ko na nga, ika nga ng nanay ko. Sabi niya, alam mo, Comfy family, parang pangalawang pamilya mo na. Kaya thank you, Lord. In addition to that, Sister Ree, kapag yung may times talaga na feeling mo nawawala ka or nagiging away ka from our organization, pag narinig mo yung kanta ng Comfy, hindi ba parang gusto mong makita sila? Tama. Diba? So Opo. parang yun din ang special with Comfy songs, no? Na original yung mga songs natin. Namamagnet, Doc, no? Diba? Oo, bumabalik ka. Talagang parang ano siya, Gusto mong kantahin. parang string siya na nagbabounce sa mga members. Na kapag narinig mo yung kanta, gusto mong umate ng prayer meeting, gusto mong makita sila. Actually, Doc, yan yung sinabi ng mga members na nag-migrate noon sa iba-ibang lugar ng mundo. Tapos nagkaroon tayo ng GMJ. Yung mga nagme-message sa akin, Sister Ree, nakakaiyak nung narinig ko ulit yung mga awitin ng mami. Oo, yun ang sinasabi nila. So talagang there's something about with music na nagtatouch talaga not only yung sa hearts natin, kasama yung soul, especially Language sa of the mga soul. especially sa mga Christian song Siguro gusto ko ring tanungin si Elaine. Ano rin ba ang nagkokos kung bakit ka nakakalimot kay Lord at mas pinipili mong gawin yung hindi niya gusto? Sa iyo, Elaine, ano yung nagkokos? Kasi alam mo lahat tayo, may mga moments na ganyan. Kaya lang iba-iba tayo ng reason eh. Yung iba dahil sa taong nakapaligid sa kanya, di ba? Yung iba, from within. Di ba? Yung iba, maraming reason eh. Kay Elaine, gusto kong malaman. Bale, Ano yung nagkakos sa'yo na, teka muna, Lord, susundin ko muna itong gusto ko. talagang Bakit? dadaan po talaga yung katulad sabi ni Jill. Pero dahil nga, maganda din kasi na simula ng pagkabata, nakarinig ka na ng word ni Lord. So, kahit na ba malihis ka, parang meron ka na agad na guidance counselor na, Lord, wait lang. Alam mo yan, siguro ang reason ay dahil din siguro sa kulang sa kagustuhan mong malaman. Gusto mong malaman ano ba ito. Pero in the end, kasi tatanungin mo din si Lord eh. Tatanungin mo rin eh. Minsan nga, hindi tatanungin kundi magsusumbong ka. So parang, eto na ba Lord yung consequence? So, pupunta doon, pero dahil din minsan sa... Hindi masyadong naiintindihan yung mga... yung mga hindi maintindihan, minsan din sa experiences. So, doon papasok yung nagkamali ako. Isa pang nagkamali ako. So, pero nandun pa rin po, katulad din na sinasabi ni Doc, pag makarinig ka, hindi naman din sa makarinig ng song, kundi meron kasi sa cellphone, di ba po, na ngayon, so very
yung mga hindi high-tech na. So hindi lang Bible na book mismo, meron sa cellphone. Oo, marami ng Hindi- pamamaraan, Ayun di nga, ba? Nakagulat Para- lang po kasi sa cellphone ko, hindi siya everyday lumalabas. May Bible din po kasi sa cellphone. Ewan ko, sakto siya lagi. Pag kinakausap ko siya ng morning, mga siguro pang hapon, may lalabas doon. Tapos babasahin ko. Sabi ko, Lord, ano ba to? Kasagot ba to? Oo. Yan po. Kinakausap, no? Opo, kinakausap ka. Si Bri, meron ka bang moment na gano'n? Parang di pa yata ito no? Nawala? Nagkamali? ano? Meron din. Ah, Meron din po. Sa'yo, Bri, ano yung nagkokos? Katulad din nung kala Eileen tsaka kay Jill, out of, copy-paste na lang. Okay na lang po yun. Hindi po, out of, parang curiosity din. So, Yes, tama kahit yan. sabihin mo na laking, di ba, kilala naman ako, laking comfy ako, lolo't lola ko, si mama, di ba, dagang bata pa lang ako, comfy na kami, Diyos ko, Glorieta pa lang ata. Di ba? Glorieta pa lang. So, ayun, parang kaya ka na lilinis kasi curious ka kung anong mangyayari, parang ganyan. Pero dahil nga meron ka ng, tapos sinabi ni Elena, may guidance ka, tapos meron, laging mong narinig yung mga kanta ng comfy, yung lolo't lola mo, sobrang active sa church. So parang somehow, meron parang bumubulong din sa'yo or parang tumatapik sa'yo na parang mali ata yan, parang ganun. So nare-remind ka na pag-isipan mo mabuti bago mo gawin, parang ganun. Alam mo, nung isang araw, yung lesson ko dyan, yung second generation daw ng mga Christians, medyo nahihirapan sila sa part na yan. Kaya mapapakanta ka lang, minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Kasi yung mga first generation, yung mga parents natin, natagpuan sila ng Diyos ng medyo later part na ng buhay nila. So, na-experience nila yung radical salvation. Na parang, yan, ako, ganun din ako. Na nung nakita ko si Lord, may edad na rin ako. Kaya parang sobra yung ginawa sa akin ng Diyos. Kaya ang isinukuli ko naman sa Kanya ay yung paglilingkod ko. Sa part ng second generation, because the Word of God is handed down to you, simula nung bata kayo, ang nangyari daw is naging curious kayo. Yan, sa inyong dalawa, minsan nagkakamali kayo out of curiosity kung ano ba talaga ang mundo. Kasi from the start na kayo ay mga bata, namulat na kayo sa Word of God. Yun naman. Yun. Kaya parang, yun nga, naging curious kayo, masubukan kaya? Ano kaya feeling? Ito, sumobra naman to sa ano? Lahat na lang ng feeling, Tari. Ikaw na naman. Ito naman. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan itanong. So ako na naman. Sumobra yan sa curiosity. Ayan. Lahat na talaga. Uy, Diba? nag-agree. Di ba, Sal? Nag-agree. Sumobra sa Grabe siya. curiosity. Mami Sal. Tatalawa kami. Ha? Sumobra sa curiosity. Oo nga. Oo nga. Yung dalawang to, Dalawa. sumobra. Pero yun talaga ang ang pinaglalabanan ngayon ng mga second generation na Christian na mga bata. Si Doc isa rin to sa ganun yung handed down to him yung faith niya. 'Di ba? Kailan Doc mo na experience yung faith mo is not yung handed down to you only, but na-experience mo siya mismo personally. Kumbaga, kailan yung part na yung faith mo ay iyo na? Masasabi mong iyo na, born out of your relationship with the Lord, hindi na yung because your parents handed it down to you. Si Sarinong ako ay sumasali nga sa children's ministry and then nag-transfer tayo sa Makati. That time, very busy ako sa studies. Tapos every Sunday, hindi pa ako nakaka-attend because may ROTC. So talagang umalis kami sa ganong senaryo na hindi ako nakaka-attend na sa Comfy. Pero dahil nabigyan kami ng Word of God, nung maliit pa lang kami ng kapatid ko, parang kahit saan kami pumunta, kahit saan kami dalhin, meron kaming foundation na pwede naming puntahan, pwede naming maging guide sa lahat. Kahit anong sitwasyon, alam namin kung paano pumili ng puti, ng black, ng walang gray area. So, ganon yung aming... Kaya, totoo yung naririnig ko nga dito sa atin minsan na nagtuturo kayo na
sabihan kahit makukulit yung mga bata, kahit nagtatatakbo yan. Totoo yun dahil nai-inculcate sa aming pag-iisip talaga. Lahat ng Word of God, lahat ng sinasabi, lahat ng verses na sinasabi, it would not go into waste. Talaga. Tama. Buti na lang hindi naging curious si Doc. Tari, may No? tanong nga sana Na ako sa napili kanya. siya dun sa ano niya eh. Tari, Oo. pero ano, kasi Oo. gusto ko nang tanongin si Doc, na parang ang tingin ko nga kay Lord, kay Doc parang yung mabait na mabait. Naka-experience ka rin ba, Doc, ng yung meron kang na-disobey kay Lord sa buhay mo? Disobedience, yes, meron. Oo, meron naman talaga Lahat na naman tayo, meron. oo. Meron. Kapag may times na ang kasama mo hindi Christian, totoo yun. May Yes, ganon talagang Parang sitwasyon. Parang napapasama ka rin ba Yes, sa kanila? totoo yun. Totoo yun. oo. Pero you should know your limits. Na pag wala talaga sa Bible, I mean, kapag wala talaga sa bokabularyo mo na Hindi ka nakikijoin kahit sa ipatry, kahit you should know your limits. Addition lang din po kasi dahil din sa the second generation na kami, I feel bata. Joke lang. Pero di kasi po dahil nga din may reference dahil from maliit Oo. is alam mo may discipline ka. So every time na nasa surrounding ka na, alam mo sa sarili mo na I have to limit myself. So kahit papaano natatempt pero may ninilimit ka rin. Bigla ka na napapaisip na, tama ba? Parang hindi tama yung Feeling ko feeling. hindi. Ganun, Kasi no? Parang may isagat mo ganun na kang eh. feeling Mapagab. Oo, Always parang, trust your gut. Pero may mali dito sa situation na parang ganun. So hindi. Yun namang mga second generation na naging curious, bumalik din naman sila eh. Oo, babalik ka rin Actually, kay yun ang Lord naging eh. way ni Talaga. Lord. Babalik ka rin kay Lord. Bakit ka mo? Mapapatunayan mo kasi na yung kinamulatan mo, walang mali doon. Kaya lang, gusto mo lang patunayan sa sarili mo kung ito nga ba talaga yon. Kaya naging curious ka, gumawa ka ng mga bagay na yon. At mapapatunayan mo na yung mundo cannot offer what God is offering you. So ang mangyayari, babalik ka rin. Pero, merong hindi na nakakabalik. Kaya, mga kapatid, sinasuggest ko po sa inyo, yung ano nyo, di ba, may kasabihan, curiosity kills the cat. Oo, baka mamaya, kill the cat, baka mamaya, hindi na po makabalik. Ano? You only die Mahirap once. Hindi na Oo. makabalik. Kills Mas- the Christian, the sea. Hindi na cat. Sina kasi, no? Oo. Doc, ang witty talaga ni Doc. Ang hirap talaga. Oo. Iba kasi si Doc. Grossing Christian talaga So, ni Doc. thank you Lord that nakabalik naman, no? Si Jill. Babalik ka rin naman talaga kasi wala naman pwedeng mag-offer sa iyo kagaya nung kay Tsaka Lord. dumating din sa point ng minsan ng buhay ko na as in talagang nilayo ko yung sarili ko sa comfy. Kasi parang parang hindi ko alam bakit parang ay masaya pala to, ganito pala, ganyan. Kasi nagtrabaho ako, so parang sa madaling salita, nag-enjoy ako sa makamundong gawain na bagay, ganyan. Pero nakakatuwa kasi simula nung ikasal ako at kasi yung si Mark po, napangasawa ko, nung una hindi talaga siya, wala talaga siyang, hindi mo maririnig nga na nagti-thank you Lord yun. Pero nakakatuwa kasi yung mga lesson pala na naririnig niya dito sa atin, tuwing may fellowship, pagka alam niya, nararamdaman niya na nung nagtatrabaho ako na, taga-comfy ka, na kay Lord ka, wag kang ganito. Siya na yung nagsasabi na eto ka, parang feeling ko, siya talaga yung ginamit ni Lord para i-remind sa akin na, dito ka, wag ka dyan sa wag ka dyan. Pero yun nga, thank you Lord, dahil nga sabi nga ni Doc, dahil sa organization na meron tayo, sa family, ay talagang, minsan nakala mo mag-isa ka na lang. Pero gugulatin ka talaga ni Lord na maririnig. Kahit walang salita, yung kanta lang ng kahit isa sa kanta ng mami. Sasapin ka ng kanta. Para sa iyo talaga, yung sabi nga, may narinig ko sa lesson sa GMJ na minsan pag nanonood ka at ng aral, kahit hindi para sa iyo yun, tumutusok talaga sa iyo. Kasi yun talaga yung gustong iparating ni Lord sa iyo. Kaya talagang thank you Lord sa mga awitin natin na binigay ni Lord. Amen. Ngayon naman, punta naman tayo kay Doc sa kanyang awitin. Actually, yung napili ni Doc na kanta, bibihira nating marinig itong kanta na to, no? Yes. Bihira Oo. talaga. At mamaya, i-share ni Doc, ba't ito ba yung napili niyang awitin? Doc. Thank you, Lord.
Ba't nga ba? Yan. Dakila ka, aking Panginoon. Pag-ibig mo sa'kin. Nalalaman kong ika'y di nagbabago. Magpakailanman ikaw ang kanlungan. Katapatan mo ay di mapantayan. Ikaw ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Nalalaman kong ika'y di nagbabago. Magpakailanman ikaw ang kanlungan. Katapatan mo ay di mapantayan. Ikaw ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Dakila ka, aking Panginoon. Pagmamahal mo sa'kin walang hanggan. Dakila ka, aking Panginoon. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Dakila ka, aking Panginoon. Pagmamahal mo sa'kin walang hanggan. Dakila ka, aking Panginoon. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa lahat po ng mga matagal na sa Comfy, I'm sure, may mga bumalik po na alaala sa inyo dun sa awitin ni Doc na yon. Doc, ano ba ang, ba't ito bang napili mong awitin? Naalala ko yung kanta na yon, na kanta ni Brother Ricky, na parati siya yung nasa isip ko. So, ang ganda-ganda naman nung kanta na yon. Hindi pa ako aligned with music but that time na kikinig ako. Ang gagaling naman ng kumakanta dito sa I never thought na ibibigyan ako ng opportunity ni Lord na maging member ng music ministry ng Comfy at this time, no, para mag-glorify at mabigyan ng worship si Lord through music. Na sabi ko, parang gusto kong i-rewind yung panahon na sana nabigyan ako ng opportunity na kumanta doon sa stage na pero I will never take that opportunity na for granted dahil doon ako nagkaroon ng seed na magkaroon ng desire na kumanta for the Lord. And then ayun, nabigyan ako ng opportunity ni Lord to worship. Kaya thank you, Lord. Alam mo yung napiling kanta ni Doc na yun, nakaka-produce yun ng grateful heart. Kasi sabi nung awitin mo, yung pag-ibig niyang hindi nagbabago, sabi niya, nalalaman kong ika'y di nagbabago. Alam mo ba kapag kaalam mo na ang Diyos kahit kailan hindi nagbabago, nakaka-produce siya ng grateful heart. Amen. Kasi maraming mga tao ngayon, maski nga BFF mo na, nagbabago eh. Yes. Diba? Totoo yan. Sa mga boyfriend, girlfriend ninyo, Yes. minsan nakala ninyo. Oh. Minsan nakala ninyo, Yes. ito na yun, ito na talaga Yes. yun. Una talaga Minsan si Bray ang heart nag-react. ngayon ang cold. Oo, pero nagbabago. Maski yung mga nangangako sa'yo, nagbabago. Kaya pag nalaman mo na ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago sa atin, alam mo, sapat na yon para manatili ka sa Kanya. Kasi parang wala nga permanente dito sa mundo. Yes. 'Di ba? A change is permanent. Araw-araw,
minuminuto, may mga na-experience kang mga changes sa buhay mo. Salamat na lang hindi nagbabago pag-ibig ni Lord. Amen. Kasi kung yung awitin ni Jill kanina na minsan nagkamali ako, mabuti na lang nalalaman kong ika'y di Diba? nagbabago. Kasi Si Lord talaga. Oo. Kasi May connection talaga. oo, para sa atin, isa ka na ha. Pangalawa, hindi na. Hanggang dyan ka lang sa akin. Last mo na yan. Last mo na yan. Pero kay Lord, hindi. Amen. Nothing Oo. is constant but change. Oo, Kanina diba? ko pa yun iniisip. Finally, Nasabi mo din. Kasi kaya di ako Pasok din. kaya ako mag-internalize. Oo. O, punta naman tayo kay Sister Elaine. Ako din. Ano ba yung awitin mo? Ay, maganda tong awitin ni Elaine. May kinalaman din to sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Sa pagka... Ay, hindi pala, sorry. Sa pagka... Sige, pakinggan natin si Sister Elaine. Buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Liwanag ng buhay ang salita mo sa puso ko. Ang buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Liwanag ng buhay ang salita mo sa puso ko. Ang buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Liwanag ng buhay ang salita mo sa puso ko. Ang buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Ang aking buhay laging sagana sa iyong pagmamahal. Panginoon, ikaw lamang ang tangi kong mahal. Panginoon, ikaw lamang ang tangi kong Parang nanahimik Muntik kayo, na ako ha? makatulog. Nararamdaman Muntik na ako. Nag-moment siya. Grabe. Sagana. Hindi, ang ano kasi, di ba? Parang ang sarap namang makinig naman talaga ng ano. Tama. Oo. Question sa inyo, ha? Kasali na kayo, John, Sal.
Kailan mo naramdaman yung saganang pagmamahal ni Lord sa'yo? Anong senaryo nun sa buhay mo? Alam ko marami, pero isa lang. Ako po, pinaka talaga, as in talagang pinaka. Siguro po yung nangyari kay Papa. Yun talaga. Talagang grabe. Talagang yung akala ko na makakasama namin sa hirap at ginhawa. Talagang nagbago talaga. As in, yung ina-expect ko, kaya talaga sabi ko nga sa asawa ko, mahirap pala mag-expect sa tao. Dapat kay Lord ka talaga didepende. Yung expectation mo, lahat talaga kay Lord lang. Kasi masasaktan ka kung sa tao ka lang talaga mag-expect ng kung ano man. Yung nangyari kay Papa, yun talaga yung pinaka, naramdaman ko yung sagana talaga yung pagmamahal ni Lord. Kasi hindi dahil sa pinansyal, pero yung pagmamahal na binuhos ni Lord, yun yung mga tao na hindi ako iniwan. Talagang grabe, talagang buhos talaga na hindi lang sa akin, sa tatay ko, sa nanay ko, sa mga kapatid ko, nakita nila na grabe ang Comfy family. Talagang pag si Lord talaga ay binigay sa'yo ang dapat na taong makasama mo. Yun nga sabi ni Doc at nila brother and sister. Minsan dahil sa nakakasama mo rin kaya parang minsan nalilihis ka. Pero talagang ang Comfy family, para sa akin po sa naranasan ko, yun talaga yung ginamit ni Lord para mapadama na sagana ang pagmamahal na ibibigay ko sa'yo, anak. Sa parang pinaka-lowest, ano bang tawag doon? Lowest point. Lowest point ng, hindi lang sa akin, sa buong family ko. Kasi talagang hopeless, samot-sari na talaga, na mismong si tatay, hindi na naniwala kay Lord. Kaya, talagang grabe yung pagmamahal. At ngayon, pa nagsasalita siya, hindi katulad dati na dumating sa point na ayaw niya napakinggan yung mga kanta natin. Naiyak ako ng iyak kasi parang sa akin, parang pakiramdam ko, failure ko yun bilang anak. Kasi hindi ko siya nasamahan na magstay kay Lord. Yung ganong nararamdaman ko. Pero after nun, yung pinaka-lowest point ng buong family ng buhay namin. At pinakita ni Lord na, anak, ito yung pagmamahal ko sa inyo. Nakita ni Papa na grabe si Lord, no? Grabe yung pagmamahal niya sa akin. Kaya thank you Lord talaga. Yun yung hindi ko talaga makalimutan. Si Doc kaya? Ako, si Sri, the day before the board exam. I mean, yung actual na board exam. Yung iba kasi parang after passing, dun sila parang sagana. Ako, iba yung binigay sa akin ni Lord that time. Habang papunta ako sa venue, yung puso ko parang hiniyayakap niya na umiiyak ako nang hindi ko alam na overjoyed yung aking pakiramdam. Kasi alam ko na after ng exam na ito, magiging doktor na ako. Ganon ang aking, ang aking Yung faith mo? faith and guidance ni Lord sa akin na binigay. Kaya sobrang elated ako that time na kahit yung puso ko nagpapalpite, umiiyak. Yung pala, nakalimutan ko yung stub ng stub ko para mag-exam. Hindi ako makaka-exam dahil yung pala, naiwan ko sa bahay. So, ano nangyari, yung mom ko, pumunta pa sa venue ng board exam para dalhin yung stub na yun. Anyway, the Lord gave everything to me. Kaya, Look at yun you talaga. now. Thank you, Lord. Ayan. Si Jen kaya? Madalas pagka nagkakasala, mas nararamdaman ko yung sumasagana yung pag-ibig ng Diyos. Kasi minsan, parang hindi mo na-deserve to na ganito, pero grabe yung grabe yung ni Lord, yung pag-ibig niya. Talagang mararamdaman mo kasi minsan parang, Lord, hindi ko na dapat, hindi ko na worth itong ganito. Pero Lord, grabe yung pagmamahal mo. Yung, basta Lord, ibang klase ka, ganon, mas nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Kasi mas madalas talaga nagkakasala talaga tayong tao Le. Parang ang lalalim, naka-pressure yung mga ikinwento nila. Hindi, kasi sa akin naman po, hindi naman dahil sa palaliman ng pero sa akin ay sa small things, kahit yung simpleng pangyayari po. Kasi
appreciative talaga ako, lalo na sa malilit na bagay. So, gustong-gusto kong pagsalamatan lagi si Lord sa mga malilit na bagay. Kasi, doon ko siya mas lalong nararamdaman. At saka, doon lalo yung malaking impact sa akin. So, kung kaya ko nga siya i-appreciate sa malilit na bagay. So, alam mo yun, yung sobrang nakakatuwa lalo pagka yung saganang binigay sa'yo ni Lord, malaki. So, yun po yung sa akin. Ay, ito, alam ko na kung saan instance yung Sagana. sagana talaga to eh. Oh, sobrang laki talaga ng pag-ibig na. Ayan, nakakainig. Hindi, promise. Then, hindi mo talaga Yes. makocontain yan Yes. pagka ganyan. Oo, kasi at naramdaman ko yung pag-ibig ng lahat. Lahat ng mga kapatiran, pinapagdasal ako. Even Doc Mon, kausap yung doktor nung gabi. At salamat sa Panginoon dahil naramdaman ko dahil binigyan niya akong second life. Sabi nga nila, second life ko to. Kaya sobrang pag-ibig ng Diyos na talagang binigyan niya ako ng pagkakataon muli. Talagang napakahalaga ng purpose ni Lord. Kaya yun yung naranasan ko kay Lord na for giving me another life, my second life. At ito nga po ako ngayon, nakakasama niyo pa po ngayon at thank you, Lord. Not Mas everyone payat is pa sa given that akin. chance, Oo, di ba? yes. Ang dami ko Yes. nakikita na gano'n, pag dead and dead, wala na talaga. Yun, isa yun sa nagpalakas ng loob ko na sinasabi nga ni Doc, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay. Kaya thank you, Lord. Thank you. Oo, totoo yun. Bri. Paano ko susundan yun? Mas pressured yun. Mas pressured. Hindi. Ano naman, siyempre, simula bata, mulat ka sa ganitong mga gawain ganyan. So, may mga na-experience ka na ganun din, small things na struggles din. Sa mga hindi nakakalam, hindi naman ako like dire-diretso nag-work. So, may rejections, hindi talaga ako tumatagal kung titingnan mo yung resume, hindi ako tumatagal ng 1 taon. Legit. Pero hindi naman dahil nag-resign agad, tapos lilipat ganyan. Hindi. May natataon lang may certain events lang na meron siyang parang katabing, kakibat na event. Like for example, first job ko noon, pumunta kami ng US, yun yung reason kung bakit ako nag-resign. Yung pala, nag-stay ako kasama si Lola. After kong umuwi, doon nangyari. So, parang ang sasabi sa akin ni Lord na at least bigyan ka na ng chance na maalagaan mo yung lola mo, ganyan, di ba? Tapos, nagkakwento din sila mama sa akin, sila papa na nagsastruggle din financially or may internal problems din kami with family. Pero dahil nga sa love ni Lord, nasusolusyonan agad siya. So talagang feeling blessed talaga. So blessed kami. Then at the same time, nakikita ko din lalo kay mama, sinishare niya yung blessings. So sabi yun nga inaano niya sa akin na hanggat nakaka-receive ka ng blessings, i-share mo sa iba. Ganoon kasi ang love ni Lord. Amen. Oo. Kapag ka ikaw kasi ay na kay Lord, mararanasan mo tong saganang pag-ibig na ito kung lahat ng nangyayari sa buhay mo, ina-attribute mo na gawa ng Diyos. Amen. Oo, kasi pag hindi mo tinignan yun na ganon, hindi mo masasabing sagana ang buhay mo ng pag-ibig ng Diyos eh. Yun lamang pusong, alam mo yung parang nabigyan ka lang ng something, di ba? Lord, ang bait mo naman talaga. Parang, yan lang ang binigay sa'yo. Pero, pag ina-attribute mo kay Lord, yun lang nakakapuno, kaya mo nasasabing, ang sagasagana ng buhay ko sa pag-ibig ng Diyos. Kasi, some people are given much more than we are receiving, pero hindi attributed kay Lord. Kaya kahit na may tao na sa kanila lahat, sa paningin natin, pero, kumustahin mo yung mga buhay nila, kamustahin mo yung puso nila, sasabihin sa'yo, kulang pa, okay lang, di ba? Compared mo sa isang tao na hindi naman ganun karami ang meron siya, pero bakit niya nasasabing sagana ang buhay niya sa pag-ibig ng Diyos? Yon, pag ina-attribute mo ng lahat ng meron ka na galing sa Kanya, masasabi mo talaga yon, punong-puno ng pag-ibig o sagana ang buhay. Kayo po ba mga kapatid, ang buhay niyo po ba'y sagana sa pag-ibig ni Kristo? Palagay ko walang makakapagsabi sa ating hindi. Kasi the fact na humihinga ka pa ngayon,
ay mabait Yun sa iyo na ang po yun. Diyos. Oo, Yun na yun mabait, po. mabait ang Unang-una Diyos sa na iyo. yun. Yes, oo. Ngayon, punta naman tayo kay Bri. Oo. Siguro si Bri parang makukonsider natin na pinakabata Siya yung Yes. pinakabata. sa atin. Last sa edad, member the din, di ba? younger. Additional Younger. member din siya. Last din. Oo. C9. Pinakabata din sa C9. Pinakabata rin yata sa edad ngayon, ano? Ako po 18 lang. Ako po 18 and a half. Size pa yun ang paa. Ikaw, Sister Sally, ilan taong? 25. Oh, bata. Tinalo. 25. Oh. Si Bri naman kaya, since si Bri lumaki yan ng nasa comfy na. So, familiar ka, Bri, no? Doon sa mga kanta ng mga mami. Kasi kung Glorieta ka pa, talagang inabot mo pa talaga ang mami, Ano yung napili mo, Bri? Actually, help ako kasi kay Sis Jen kung ano talaga. Kasi familiar lang ako sa tono, tsaka sa konting lyrics, pero hindi ko kabisado yung title. So, syempre, yun nga, laking Glorieta. Glorieta pa lang, bago sumabog yung Glorieta nun na. So, may routine na kami lagi nakasama ng lolo at saka lola ko na after nilang magmas, dediretso kami ng Glorieta, ganyan. Then, yung every Thursday na prayer meeting namin. So, nung nag-suggest si Sis Jen ng kanta, nung binigay niya tong kantang to, sabi ko, ay, ang galing kasi nire-remind sa akin na simula bata ako, ito naririnig ko kada prayer meeting eh. Ito yung pinaka worship song nila. Parang default worship song. So, sabi ko, ay, ang galing. Nire-remind din nire-remind itong song na to yung mga pinasang lessons, wisdom din ng grandparents ko. Lalo si Lola na nag-influence sa akin sa music. Oo. Yun. By the way, siya po ay apo ni Brother Sosimo Quinto at saka ni Sister Luz Quinto. Yes po. Oo, sa ating Quinto Prayer Group. O, sige, Bri. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me is too deep. I am amazed at the wonders of your love. Your faithfulness touches my heart. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me is too deep. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I cannot understand your love for me. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. Deeper than the deepest ocean is your love for me. I cannot tell them all. I
meron nga bang makakapagsukat ng pag-ibig ng Diyos sa atin? At meron din bang makakasukat kung gaano kataas, gaano kalawak? Kasi alam nyo, ako namamangha din ako lagi sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sa akin ha, maski dun sa iba. Kasi minsan, parang inis na ako sa taong to, sa lahat ng pinaggagawa niya. Pero pagka tinignan mo naman yung buhay, patuloy na pinagpapasensyahan ng Diyos. Patuloy na, di ba sinasabi natin minsan, salba-salbahin mo na ha, magagalit sa'yo si Lord. Talaga nga bang galit si Lord sa kanya? O ikaw lang? Minsan natanong ko yun eh. Hindi ba parang, talaga nga bang galit si Lord? Ang lakas ng loob ko magsabing magagalit sa'yo si Lord. Parang hindi ganun si Lord, no? Yung pag-ibig niya, kaya nakaka-amaze talaga. Kung tayo nga kung ano-ano pinagagawa natin, pero pinagtiyagaan tayo ng Diyos. Kayo po ba hindi na-amaze sa pag-ibig ng Diyos na binibigay sa inyo? Sobrang amazing. Oo, ibang klase po, mga kapatid. At hindi lang po yan, sa mga bata lang sa Panginoon at bata yung edad, alam nyo, marami pa kayong mga mararanasan sa buhay ninyo ng pagpapatunay ng Diyos. Kasi patutunayan talaga ni Lord sa inyo. Personally, patutunayan ng Diyos sa inyo kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay ninyo. Kaya ang masasuggest ko, get to know the Lord better. Tapos, kasi pagka nasanay ka kung papaano gumalaw ang Diyos sa buhay mo, madaling sundan yung plano niya sa'yo. Kasi kapag ka naunawaan mo, sabi nga ni Elaine kanina, minsan, yung hindi mo pagkaunawa ng kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo, yun din ang nagkukos sa'yo para gumawa ka ng mga mas gusto mo kaysa sa gusto niya sa buhay mo So, kailangan maunawaan mo talaga. Love the Word of God. Get to know Christ better, mga kapatid. Para hindi na tayo yung kumakantang, minsan nagkamali ako. Amen. Diba? Di nasunod. Parang mapapalitan na kasi yun. Yes. Hindi na, madalas nagkakamali ako. Hindi laging nasusunod ang nais mo. Papalitan na natin. Papalitan na natin yung kanta na yun kapag ka, ganun kasi talaga, kapag ka hindi ka familiar on how God works in your life, ganun talaga mangyayari. Para kang yung nagtsachamba-chamba lang, sa madaling salitang maintindihan, parang ala-chamba lang. Baka ito gustong pagawa sa akin ni Lord. Ay, baka hindi. Tapos pag ginawa mo yun, paglang nagkamali ka, parang lang, oops, I did it again. Di ba? Parang gano'n na lagi. So, hindi maganda yung ganong buhay. Actually, lahat naman tayo dumaan talaga sa ganong sitwasyon ng buhay. No? Salamat at nakakabalik nga tayo sa Panginoon. Kasi lahat tayo dumadaan doon. Pero pagka hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo, hindi siya makakatulong sa maturity mo. Yes. Kailangan matuto pa. Kailangan matuto ka Kaya nga po mga kapatid, sometimes si Lord, hinahayaan kanyang dumaan sa sinasabi mong ayokong pagdaanan to mature you. Kasi minsan di tayo, Proverbs 20:30, Yes, oo. it takes a painful experience to make us change our ways, ang sabi doon. So, sana matuto tayo. Kasi ang bumabagal, parang, eto na yung para sa'yo. Kaya lang hindi mo natututunan yung gusto ng Diyos na matutunan mo, ikaw ang nagpapatagal para matanggap mo kung ano yung due unto you na reward ng Diyos sa'yo. Kapag ka natutunan mo yun, ikaw ang nagpapatagal minsan. Kaya minsan paulit-ulit na lang din yung sitwasyon kasi hindi natututo. Oo. Pero yun na nga, sabi nung awitin niya, I am amazed at the wonders of your love. Kasi minsan, para sa atin, hindi na dapat mahalin to Kaya alam, bakit mahal ng Diyos, hindi ba? So yun nga po talaga, ma-amaze ka na lang talaga. At maski ikaw, minsan judgmental tayo. Di ba parang, ba't nga kayo pinagtsatsagaan ni Lord to kung ako si Lord? Abuti na lang hindi ikaw si Lord, no? Kasi namatay rin si Lord para sa kanya. Yes, tama. Tandaan niyo po Hindi lang yun. para sa inyo. Yes. Maski po yung taong kinaiinisan nyo, namatay po ang Diyos para sa Kanya. At si Lord ay pumarito para iligtas ang mga ganong tao. Yes. Kaya yun, pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, Amen, di ba? amen.
So, tignan ninyo, hindi po kami madadaldal, kaya parang lumipas ang isang oras pala. Minute pala. Oo, hindi pa po kami tapos. Hindi pa. Oo, mga kapatid. Marami pa po kami nga dapat at pwedeng i-share sa inyo. Alam nyo po, pagka kaming grupo pinakanta ninyo, kaya po naming mag-ilang set. Basta kay 4 Lord. set. Yes, Tapos, actually, doon kami nag-e-enjoy kapag kayang magkakasama po kami na umaawit sa Panginoon. Kaya, break muna tayo. Gusto niyo bang Gusto niyo bang batiin natin sila ng happy birthday ng live? Yes, Yung Ay, sasayaw daw. Ay, wait. Wait. Oo, di ba mga kapatid? So, batiin po muna natin na lahat ng mga kapatiran natin na may birthday at sabay-sabay natin silang sabihan ng Happy Birthday! Anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord blessed you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the